Mga kabady, pakinggan natin itong sinasabi ni Kapeso. Kung ano man yung nasa loob ng clip na yun, bago natin reaksyonan. Yung mga hindi pa nakasubscribe kay Beyonce is maano po nila yung channel. Masubscribe din po nila. Walang pagkakaiba sa nangyayari o nangyayari noon yan sa kabila sa nangyayari sa ngayon. Ano sabi niya? Walang pinagkakaiba yung nangyari sa kabila kisa sa ngayon? Magkaiba ang sinamahan niya ngayon kesa sa noon. Ito kasi yun. Umpisa pa lang, ano na nangyayari sa dalaga na yan? Puro na pang babash, puro na paninira, puro na pang insult. Mga kabady, hindi na natin patatagalin to. Play na natin tong video niya at pakinggan natin. Yung mga hindi pa nakasubscribe kay Beyonce is maano po nila yung channel. Masubscribe din po nila. Walang pagkakaiba sa nangyayari o nangyayari noon yan sa kabila sa nangyayari sa ngayon. Ano sabi niya? Walang pinagkaiba ang nangyayari doon sa kabila kesa sa ngayon. Paano mo nasabi na walang pinagkaiba? Napakalayo ng pagkaiba nila. Simula nung nasa kalingap sila, ang ganda ng buhay nila. Ngayon, ano nangyari ngayon sa mga sinamahan niya? 'Di ba? Simula nung umalis siya sa kalingap at nandito siya sa team ninyo ngayon, na kung saan nandyan ka din, ano mas nangyayari? Mas lumala ang sitwasyon nila ngayon kaysa sa noon. Kaya paano mo nasabi, Kapeso, na parehas lang at walang pinagkaiba yung sitwasyon ni Beyonce noon kaysa sa ngayon? Patuloy natin, mga kabady. Nabago lang yung mga taong nakapalibot sa kanya o grupo, pero walang pagkakaiba yung sistema na nangyayari noon sa kabila. Hindi. Napakalayo talaga. Hindi hindi daw magkalayo yung sistema doon sa kalingap kaysa sa ngayon. Magkaiba talaga. Alam mo kung bakit? Doon kasi sa kalingap, ginaguide siya para sana sa sarili niya, para din sa ikakaganda ng buhay nila. Na nakita naman natin yung naging resulta. Ngayon, ano nangyayari? Simula nung nandyan siya sa paligid ninyo. Ano nangyayari sa tao na yan? Mas lalong ipinahamak niya. Mas lalong ikinasira niya. Hindi mo ba napansin, Kapeso? Simula nung nasa kalingap siya, nakita natin kung paano naiahon sila sa kahirapan. Kung paano gumanda yung buhay nila. Ngayon na andyan sila sa inyo, ano yung nangyari? Since day one pa lang, puro na paninira. Kung sumunod lang sana siya sa payo ni Rab, hindi sana sila aabot dyan. Yan ang katotohanan. Kaso, mapagsamantala nga, mapaglamang sa kapwa, ano nangyayari sa kanya ngayon? Umalis sa kalingap dahil ayaw niyang mabash. Ano nangyayari sa kanya nung hindi niya sinunod yung payo ni Rab? Kasi si Rab mismo nakakalam kung ano yung magiging buhay niya once na ginawa niya yun. Kasi alam na ni Rab kung ano yung magiging kalakaran dito sa social media. Kahit saan ka man, kung pag-uugali mo talaga at yung tunay talaga ng pagkatao mo, pinapakita mo dyan, may masasabi pa din yung mga tao. Pero dahil nga, winakwak siya at nagpadala naman siya doon sa mga tao na yun na kung sino-sino nakapaligid siya sa kanya ngayon, mas lalong nilagay siya sa kahihiyan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na walang pinagkaiba yung sistema ng kalingap sa sistema ninyo kung anong meron kayo. Hindi mo pwedeng i-deny na hindi ka belong dyan. Kasi hindi mo naman makilala yan si Beyonce kung hindi umalis sa kalingap. Kaya ka nga pinagtanggol ng mga tao na nandyan ngayon sa paligid nila kung hindi ka nang himasok dyan kay Beyonce. Real talk lang, mga kabady. Ngayon si Kapeso, masyado nagmamalinis masyado na naghuhugas kamay sa sarili niya. Pakiramdam na kayo, mga kapiso. Pero ito talaga, yun yung real talk na gusto kong yan sa inyo. Pinapangunahan nyo kasi yung bata. Pinapangunahan nyo kasi yung magulang. Hindi yan sa pinapangunahan. Nasa kanila pa din yan ang desisyon. At kung ano man yung pwede nilang maging hakbang sa kung ano yung gustuhin nilang hakbang. Kahit sino sa atin, may mga tao man na gusto tayong kontrolin, pero kung may sarili kang panindigan at kung may sarili kang respeto sa sarili mo at may dignidad, mapag-isipan mo kung para ba yan sa ikabuti mo o sa kapahamakan mo. Hindi mo pwede isisi sa ibang tao yung naging desisyon mo kasi ikaw mismo
ang pwede lang makapagdikta at makapagdesisyon sa sarili mo. Katulad ng ginawa niya sa Kalingap. Kung nagpapadikta sila sa Kalingap, hindi magiging ganyan karangya yung buhay nila ngayon. Hindi sila magkakaroon kung anong meron sila ngayon kung nagpapadikta sila sa Kalingap at kung yung dinidikta sa kanila ng Kalingap ay para sa kasamaan nila. Nakadepende yan sa tao na dumidikta sa iyo kung idalhin ka ba niya sa kabutihan o sa kapahamakan. Di ba mga kabady? Yung magulang yan na dapat mag-decide sa lahat ng bagay. Oo nga, yung magulang niya ang pwede mag-decide sa lahat ng bagay, pero tingnan mo ang ginawa ng magulang niya. Na kung saan pumupunta si Kuya Val dyan sa bahay nila para pag-usapan. Ano ang ginawa ng nanay niya? Mas ginusto pa nila dalhin doon sa Raffy Tulfo in action para doon harapin si Kuya Val mismo sa araw ng kasal ng anak niya. Paano na lang yan kung ganyan yung klaseng magulang mo, Nagigets nyo? imbis na turuan niya yung anak niya na maging mabuti, pero yung magulang mismo ang nagdadala sa kahihiyan at kasiraan ng anak niya. Kahit sino makapagsabi ng ganun, na maling-mali ang ginawa nila, kahit na may tampuhan, kahit na may hindi kayo pagkakaunawaan, kailangan ba at dapat ba na dalhin sa Raffy Tulfo in action na nationwide yun? Sige nga. Yung nanay niya mismo ang nagdikta sa kanya, ano nangyari sa kanya? Yung nanay niya mismo ang nagbasbas sa pwede niyang maging desisyon dahil sa dikta niya dyan sa likod niya, ano nangyari? Di ba sa kapahamakan niya lalo, sa kasiraan at kahihiyan niya mismo? Yan ba yung kailangan mong sabihin na walang ibang makadikta dyan kundi magulang? Oo, nandyan na tayo sa point, magulang yan eh. At sila lang nakakaalam kung ano yung kapahamakan at para sa ikabuti natin. Pero tingnan mo yung nangyari. Dahil sa naging desisyon din ng dalawang magulang niya at sinamahan pa siya ng tatay niya doon sa Tulfo. Tsaka nanay niya. Nang dahil yan sa pagdidikta niyo dyan sa likod niya, nung panahon na umalis siya. Kung sa madaling saka, nung siya po ay nawala dyan sa kabila, wala po dapat na pwedeng maghawak sa kanya or magdikta, magkontrol. Sa madaling salita, walang manager. So, yung ibig mong sabihin ka Peso, dyan ngayon, sa loob ng Team Guwapa na binuo ninyo na kung saan is nandyan ka din, may nagdidikta sa kanya? May nagko-control sa kanya? Ang tanong, matagal ka nang nakasubaybay at nandyan ka sa samahan nila? Kasama ka nila, pinagtatanggol ka din nila sa mga basher mo. Ang tanong, bakit ngayon ka lang nagsalita? Na kung saan nakuha mo na yung spotlight dyan kay Beyonce, na kung saan sinapawan mo na yung founder nila. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Dapat nung umpisa pa lang, kung ganyan yung pinakita mo at ganyan agad yung nireal talk mo, hindi sana hindi ka na sana umabot na dumating ka pa dyan sa bahay nila Beyonce at mag-live ka pa dyan. Ngayon ka lang may lakas ng loob magsalita ng ganyan. Dahil kayo na mismo dyan sa Team Guwapa ninyo nagkakalaglagan na. Yan yung punto dyan kay Peso. Alam mo na pala yung pwedeng mangyari, bakit ngayon ka lang nagsalita na kung saan nakuha mo na yung atensyon ng mag-ina dyan? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Dahil nakuha mo na yung atensyon nila. At nakalikom ka na ng pera sa kung saan may mga sponsor siya dyan sa Team Guwapa. So, ibig sabihin yan, kaya ka nakapagsalita ng ganyan ngayon, dahil nakuha mo na yung atensyon nila at nakalikom ka na galing sa mga sponsor ng babae na yan, kaya ka nagsalita ngayon ng ganyan? Na pwede maghawak sa kanya or magdikta, magkontrol. Sa madaling salita, walang manager. Walang naghahawa, kundi yung mismong magulang lang niya, sarili niya. Nagigets nyo? Iba po kasi, yung ibang maraming walang alam talaga. Pero iba kasi, ano yung alam mo ba? Alam mo kung bakit dyan sa loob ng Kalingap, meron silang talent manager? Kasi ayaw nilang mapahiya o ayaw nilang masira yung mga talent nila. Kaya yan sila, kinokontrol ng manager nila, kaya sila kinokontrol na kung sino man dyan sa loob ng talent nila, ay para din yan sa kanila. Sino yung nag-gain doon nung time na may humahawak sa kanya? Kung hindi siya hinawakan ni Rab at hindi siya kinontrol ni Rab para sa kabutihan niya, magkakaganyan ba yung buhay nila ngayon? Nakadepende nga yan sa tao na humahawak sa'yo. Tingnan mo ngayon dahil yung Team Guwapa humawak sa kanya, ano yung nangyayari? Kayo mismo dyan, kayo na mismo naglalaglagan, kayo na mismo yung nagsisiraan dyan.
Tapos sasabihin mo na parehas lang at walang pinagkaiba yung inalisan niya kaysa sa ngayon? Bakit ngayon mo nga lang sinabi yan? Kung yan na pala yung nanotice mo na kung saan nakalikom ka na, nakuha mo na yung ibang pera galing sa sponsor ng babae na yan. So, ibig sabihin, isa ka din mapagsamantala pagdating sa pera. Ikaw kasi naghuhugas kamay ka na ngayon dahil nandyan ka na sa hinaharap mong kaso. Yung mismong pamilya na, ang inyong makakausap, ang inyong makakakwentuhan, kung yung Bakit? Nung time ba nasa loob siya ng kalingap? Pati yung pakikipag-usap niya sa pamilya niya, kontrolado ba yan ni Rab? Hindi naman Malaya naman sila mag-usap ng nanay niya. Nagbabanding pa nga sila. Hindi naman kontrolado lahat ni Rab sa kanya. Yung kinokontrol lang dyan sa kanya, dahil bilang isa siyang talent dyan Kalingap Rab, trabaho is trabaho lang. Pagdating sa labas ng trabaho, labas na si Rab dyan. Yung respeto niya sa pamilya, andyan pa din. At kung hinahawakan man yan ni Rab, si Fiancé, dapat si Fiancé lang yung kuha kung anong meron sa kanya, nalabas yung pamilya niya. Ikaw hindi mo kasi alam yung sinasabi mo Tama ka lang makapagbitaw ka ng salita sa kung ano yung gusto mong bitawan, pero hindi mo iniisip. pamilya na mismo, marami talaga kayo malalaman or kung ano pa man. Basta yung sa mga observation ko po, sa mga napapanood ko, kayo na po ang nag-decide kung sino man yung mga nakapalibot din sa kanya. Kayo na nag-decide sa mga bagay-bagay, which is may magulang po yung bata. May magulang yung bata So, ibig sabihin, yung pinupunto mo dyan, yung mga taong nakapaligid sa kanya ngayon, kontrolado siya. Dinidiktahan siya. Pero ano yung nangyayari? Ano yung naging resulta sa mga taong humahawak at kumukontrol at nagde-decide para sa kanya? Kung hindi ba naman kasi yan, buang klaseng ina, bakit hinahayaan niya? Imaginein mo gustong umalis sa kalingap dahil ayaw na nila na may mangbabash sa kanila dahil binabash sila. Umalis sila sa kalingap dahil ayaw nila na may humahawak at kumukontrol sila sa kanilang manager. Umalis na sila sa kalingap. Ano yung ginawa? Nagpunta sa Tulfo. Ano yung nangyari? Gusto niyang ipatigil yung pangbabash, pero dahil sa ginawa niya, mas lalo pa siyang binaha ng pangbabash. Ngayon, umalis siya sa kalingap dahil ayaw niya magpakontrol. Pumunta siya sa Team Guwapa, ibig sabihin ba, yung mga tao dyan na nakapaligid sa Team Guwapa, hawak din sa leeg yung mag-iina? Yan ba yung gusto mong sabihin? At yan ba yung pinupunto mo? Na halos lahat ng dyan sa paligid niya, kontrolado si Fiancé at ang pamilya niya. Sadyang binubuking mo lang. At nilalaglag mo lang yung mga taong nandyan sa'yo na sumuporta nung time na kung saan nakikita nila na pinaglaban mo si Fiancé. Pero ngayon, ikaw yung naglalaglag mismo sa kung anong merong samahan kayo. Ay, ano bata, yung dalaga pala. Basta sabihin nila, bata pa ba yan? Ay, di dalaga. Diba? Basta ito po matuwa tayo dahil malaya na si Fiancé. Ibig sabihin ng malaya, walang pwedeng mag-control, walang pwedeng humawak sa kanya, kundi tanging magulang lamang niya. Lagi niyo pong tandaan na dapat magulang lamang. Dapat magulang lamang. Ano yung ginagawa mo dyan? Pupunta ka sa pabahay nila. Nagla-live ka dyan sa loob ng bahay nila. Account mo yung ginagamit. Ikaw yung tinatapunan ng mga pera dyan. Ibig sabihin yan, binasbasan ka ni Hansel? Na okay lang na mag-live ka dyan sa loob ng pamamahay nila kahit na may mga taong nakasuporta dyan sa babae? So ngayon mga kabady, may i-share ako sa inyo kasi may nag-send nito sa akin na halata na naglalaglaga na sila. Kasi may nag-comment sa account di ko alam kasi may pangalan to ni Hayat Zamora Sabi ng isang viewers niya, na-hurt ako Ate Hayat kasi sinabi ni Kay, si Kapeso to na huwag daw mga sponsor magpadala kung sino-sino daw ang kadikit lang naman ang tatayan niya si Doc at Red Zane. Nainis talaga ako kasi sa kanya. Naawa ako kay Doc Love. Tingnan mo. Ang dating sinusuportahan mong si Fiancé na kung saan yung mga tao na yon nakisuporta din sa'yo dahil nakita nila na andyan ka para kay Fiancé. Pero ano nangyari? Sila na yung umaayaw sa'yo. At ano ang reply ni Hayat? Maraming salamat sis na gets nyo ang ibig kong sabihin. At tama, alam natin yan. Tayo nagkaisa. Kayo na buo ng team. Ng Team Guwapa at suportahan si Dalaga may iba-iba. May iba ba? Tayo lang, pero ngayon daming nakisawsaw at parang kuhaan pa ng karapatan yung taong pinakaunang nagtanggol. Sino pinupunto niya dito? Si Kapeso tsaka si Dr. Love. Nangunguha na ng karapatan, parang nawala na ng karapatan yung founder ng Team Guwapa kay Fiancé dahil nandyan ngayon si Kapeso.
At ang sabi pa ng isang viewers niya, solid supporter ako kay Vian, nasubaybayan ko siya. Una kay Doc, nanood din ako sa mga nagtanggol kay Vian, pati kay Kapisot, pero sa reaction ni Kapisot, bigla ako na-disappoint kasi parang pinakialaman na buhay ni Vian. Parang sa salita niya, wag magtiwala kinla Doc, sana di magpadala si Vian sa bago niya kakilala. O, kita mo, Kapeso? Yung pag-a-analyze mo at pag-oobserba mo sa mga nakapaligid sa kanya, mas malala pa pala yung pag-obserba nila sa'yo simula nung pumasok ka dyan kina Viancy. Hindi mo ba na-gets yung sinabi niya? Pati kay Kapesot, pero sa reaction ni Kapesot, bigla ako na-disappoint kasi parang pinakialaman na buhay ni Vian. O, ano tawag dyan, Kapeso? Di ba ang sabi mo, nanay lang ang pwedeng dumikta dyan sa anak niya? Pero bakit ikaw, ang pag-obserba na naman ng mga team gwapa dyan sa'yo, pinapakialaman mo din kung anong meron sila ngayon? Ang pamilya na yan. No, kayo mismo naglalaglagan. At ang sabi ng isa niya pa na sa viewers, tama ka Ma'am Hayat, pumasok pa naman ako sa nagtanggol na yan pero bigla ko napansin simula pumunta siya kila Vian na iba ihip ng hangin, biglang nakialam pa sa buhay ni Vian at plano ng Team Guapa na para naman kay Vian. Bago siya dumating kay Vian, nandyan na Team Guapa nag-support sa kanya. Ano yung klaseng mga comments ng mga nagtatanggol sa'yo noon na ngayon nilalaglag ka na? At parang pinapahiya ka na simula lang nakapunta ka dyan sa bahay ng Batalero family, naging kontrolado mo na din sila. Naging hawak mo na din sila. Dahil lang nakapasok ka dyan sa kanila, na wala na ng karapatan yung tao na bilang founder ng Team Guapa dyan dahil sa'yo. At ngayon nagsasalita ka pa on live mo about sa ganyan? Sasama sa kung anong merong nakapaligid sa kanyang mga tao ngayon? Kayo na mismo nagsasabungan dyan. At ang sabi ni Hayat Zamora, that's true sis, alam na alam natin yan na kaya kabigin natin ang dalaga sa mga taong nandyan lang dahil nakita may magagamit gumanti sa kalingap at magkapera ng paldo-paldo. O ngayon, Kapeso, ito yung comment ni Hayat about sa'yo. That's true sis, alam na alam natin yan. Kaya kabigin natin ang dalaga sa mga taong nandyan lang dahil nakita na may magagamit gumanti sa kalingap at magkapera ng paldo-paldo. Sino yung pinupunto niya dito, Kapeso? Ikaw. Yung obserbasyon nila sa'yo, ginamit mo lang, pinasukan mo lang si Viancy na kung saan umalis na siya sa kalingap dahil sa galit mo sa kalingap, nakipagtanggol ka kay Viancy, ginamit mo lang pang frontis si Viancy para makuha din yung atensyon ng ibang sponsor niya dyan para pumaldo ka. So yung sabihin lang yan na sinasabi ni Hayat dito about sa'yo, pinagkikitaan mo lang din. At ginagamit mo lang yung dalaga dahil sa galit at gusto mo lang gumanti sa kalingap. Tingnan mo yan. Ang dating tagapagtanggol mo din sa mga basher, isa na sa mga naging basher mo ngayon. Ano sa pakiramdam yan? At ngayon ikaw, nilalaglag mo na din kung sino-sino yung mga tao dyan nakapaligid sa kanya. Sino yung naiipit dito? Kanino yung bagsak dito lahat? Pag ito, sa totoo lang mga kabadya, pag ito, wala nang makuha kay Viancy, hindi imposible na hindi niya din iiwan to. Diba? Paulit-ulit na sinasabi ni Rab, traidor yan. Hindi tayo naniwala. Hindi sila naniwala bago nila tinanggap si Kapeso kung anong meron sa kanila ngayon. Kung ano yung ginawa ni Kapeso kay Kalinga Prab, hindi malabo na hindi niya din gawin yan kay Viancy. Diyan nga sa Team Guapa, na kung saan todo suporta din siya ng Team Guapa. Ginagawa na nga niya ngayon Kay Viancy pa kaya? At sa Batalero family pa kaya? Ngayon lang yan. Ngayon lang yan na ganyan siya kadikit at ganyan siya kabango sa pamilya ng Batalero, batay sa nabasa kong comments at nagsisilabasa na comments dahil lang sa washing machine na binigay ni Kapeso sa pamilyang Batalero. Ganon na sila ka-close ngayon. May pa-live pa silang dalawa, nagtatandem sila, samantala si Dr. Love, ilang buwan na sila dyan magkatapat ng bahay, hindi nabigyan ng pagkakataon na mag-live silang dalawa sa iisang screen. Sige nga. At si Dr. Love mismo nagbitaw mismo sa live niya na siya nga mismo hindi daw siya nakakaramdam ng sakit or selos. Madali lang bitawan niya na hindi ka nakaramdam ng ganyan, pero deep inside, ramdam na ramdam mo yan. Pinaglaban mo nga yan sa kalingap. Na ikaw yung nag-scout dyan sa kanya, na walang Viancy kung wala ka, Dr. Love.
Tapos ngayon, ganyan na, harap-harapan ginagawa sa'yo. Sasabihin mo na hindi ka nasasaktan? Bakit mo pa pala pinaglaban yan sa Kalingap na mapunta sa'yo si Vivian at saka yung pamilya na? Na ngayon, sino yung kumikita? Si Kapeso. Sino yung paldong-paldo? Si Kapeso. Asa na kayo yung bilang pagka-founder mo ng Team Guapa? Wala na. Naapakan na ni Kapeso. Na ngayon, na kung saan, kapag nagla-live siya ngayon, may pinaparinggan siya dyan sa samahan ninyo. Na parang pinapakita niya lang, dahil sa obserbasyon niya, mga nagkokontrol kayo dyan sa pamilya nila. Kaya, siguro panigurado mga kabady, masasabi ni Rab kapag napanood niya itong mga nagkakalat na mga clips na to, masasabi lang talaga siguro ni Rab na, hindi kasi kayo naniwala traidor yan. Imagine ninyo, ang malaki din na tulong ng Kalingap sa kay Kapeso sa asawa niya, pero trinaidor pa. Ngayon na andyan siya ngayon sa Team Guapa, tinatraidor niya na din ngayon. Sa kay Beyonce pa kaya, pag dumating yung time na wala na siyang makuha at wala na siyang mabenefits dyan sa pamilya na yan? Hindi imposible yan. Hindi malabo na mangyari yan mga kabady. Kung ano yung ginawa niya sa Kalingap, ganon din yung ginagawa niya ngayon sa Team Guapa, na kung saan, gagawin niya din yan sa Batalero family. Ngayon, hindi pa yan kasi, nakakalikom pa siya pangtulong daw sa kaso niya. Para magkapera siya. Yung mga nagpapalipad sa kanya, kung hindi siya nagpapakita ng suporta sa pamilyang Batalero, palagay niyo ba yung mga sponsor ni Beyonce magbibigay sa kanya? Magpapalipad kaya sa kanya? Hindi, di ba? Ngayon, nakalikom na siya. Nakakuha na siya ng ibang sponsor dyan galing sa mga sponsor ni Beyonce. Anong ginagawa niya ngayon? Nilalaglag na niya ang Team Guapa? Diyan kayo mag-isip-isip mga kabady. Abangan na lang natin yung mga live nila at mga pangyayari kasi hindi imposible na hindi yan mailabas. Sila mismo dito ang mag-uuntugan na. Yan yung mahirap dyan sa kanila kasi naggagamitan sila. Hindi nga ako nagkamali mga kabady sa pag-analyze ko. Simula nung umpisa sila na kapag na ngayon na mainit pa yung issue kay Beyonce, nandyan sila para magtanggol. Pero ngayon, pag sa oras na nasa ipitan na silang sitwasyon, sila mismo maglalaglagan dyan. At hindi magtatagal yan mga kabady. Sila mismo, playing safe na lang dyan sila sa kung anong meron sa kanila. Ngayon pa lang inumpisahan na ni Kapeso. How much more? Kapag bawat isa sa kanila may kaso ng hinaharap at inaasikaso. Hanggang saan? Yung sinasabi nila na andyan lang sila sa likod nila para magsuporta. So abangan na lang natin mga kabady yung pwede pang mangyayari dito sa mga antay na to na patuloy na paninira sa Kalingap na kung saan sila na ngayon nagsisiraan. Kaya abangan na lang natin mga kabady. Ingat kayo, God bless at to God be the glory sa ating lahat.